Di ba mga parts, ganun yun. Kaya sa pagpapamilya rin, di ba, sa mga anak nyo, ganun din. Ganun yung ituro nyo na motivation para maging masipag. Huwag nyo i-spoil din mga anak nyo habang lumalaki yan. Lahat ng ayaw niya, huwag nyo bibigay. Yung mga gusto lang nila, bibigay nyo. Tama ba yun, Tay? Di ba, huwag nyo i-spoil din. Lahat ng gusto, ibigay mo. Huwag lang yung mga ayaw niya, huwag nyo bibigay. Baliktad. Baliktad ba yun? Baliktad. Naguluhan si tatay eh. Iniisip niya kung ano yun eh. Paano ba yun? Huwag i-spoil din, pero huwag ibibigay yung ayaw. Yung gusto lang ang ibibigay. Pwede ba yun? Parang ikaw eh. Parang ako, kita nyo, na-spoiled ako ni tatay. Gusto mo ah. Diba? Hindi ko Kala ko, Iyak ka na eh. spoiled eh. Nasa may drop-off na kami mga pards. 11:08 AM. Natawagan namin. Parang busy yung cellphone. Busy yung cellphone ng drop-off location namin. First booking namin mga pards. Ang pangit. Hindi makontak yung receiver. Drop-off location. Tinawagan ko na. Tinext ko na. Hindi makontak. Parang busy o ewan yung cellphone niya. Ngayon, nagtanong ko sa may guard ng building dyan. Di rin daw nila kilala kasi nakalagay. Walang apelyedo. Ngayon, kinokontak ko yung nag-book. Wala rin yung cellphone, nakapatay din yung cellphone nung nag-book. Nag-chat ako sa chat box, di pa sumasagot. Nakakaano na kami rito, 15 minutes na. Tumahirap eh, no? Pagka nagpapadeliver sila tapos hindi makontak yung mga yung mga contact na nakalagay dito. Yung pati walis. Hindi kasama yan, sir. Hindi kasama yan. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. November 6 ngayon, Thursday, 2025. Tay, wag mo na washing yan. Uulan din mamaya eh. Mapuputikan din yan. Uulan din mamaya, mapuputikan din yan. Time check, 10:13 AM. First booking from Bagbag going to Diliman sa halagang 438. Ang layo ng pickup location ay 3.2 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. November 6 na mga pards, ganun pa rin yung booking nila Lamove. Wala pa rin pinagbago. Kailangan talaga, tsagaan na lang dito. Tsaka kung papasok kayo kay Lamove, palakasan na lang ng loob mga pards. Kasi dati, pag ganitong panahon na, marami ng booking mga parts. Siguro sa dami rin ng Lamove driver na L300 ngayon. Kaya hindi na ganun karami yung booking kasi nag-aagawan na rin tayo. Tinanghali na naman kami ng biyahe ni tatay mga parts. Ito na inabot namin na matraffic na sa may Carino Highway. Kaming kabila. Papunta lang na Baliches Bayan. Pila-pila na yung sasakyan. Papunta kami mga parts sa may first booking pickup namin. Tingnan natin kung kikita tayo ngayon kahit tanghali na tayo bumiyahe. First booking mga parts, pickup tayo. First booking mga parts, yung pickup natin. 10 ganyan daw sabi ni sir. Paldo. Paldo tayo yan. Angat mo tayo. Angat mo tayo. Ito lang kayo namin. Yan, sige. Tulak. Picture natin. First booking, na-pick up na namin. Papunta kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 7.6 km. Alright, let's go! Bumitiw na yung Facebook page ko na Pards Cleto TV 2.0 mga pards sa may Facebook. Hindi ko alam kung sumuko na siya o ano eh. Yung Facebook account ko mga pards, meron kasi akong doon metasut yung Facebook page nga natin na Pards Cleto TV 2.0. Hindi ko na ma-access mga pards. Ewan ko kung bakit ganun. Nahack yata eh. Nire-retrieve naman natin kay Facebook sa mga agent nila, basta yung help center nila. Ang hirap lang doon, walang sumasagot, walang nakakausap. Basta nag-send ka lang ng na report na ganun nga nangyari o nahack o nawala yung Facebook page natin. Hindi gaya kay YouTube, pagka nag-report ka sa kanila, may sumasagot via Gmail ang sagot nila mga pards. Kay Facebook wala. Sabi daw, hihintayin lang daw natin yun. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Kaya gumawa ako ng bagong Facebook page mga pards. Eto, yung bago kong Facebook page. Kapag hahanapin nyo,
straight Pards Keto TV. Wala siyang space para makita niyo mga pards. Tapos 2.0 official. Yung mga gustong manood ng mga video natin, nandun na yung mga latest video natin mga pards. Doon ko na ina-upload ngayon. Gawa ng hindi ko alam kung mabubuksan ko pa yung Facebook page natin na Pards Keto TV 2.0. Ang nangyari kasi mga pards, yung Facebook account ko, naka Metasuit yun eh. Business Metasuit na Pards Keto TV yung page nga na yun. Tapos, chinek ko kasi hindi siya namo-monetize eh. Naka ano na ako, 21k followers na ako. Hindi pa rin siya namo-monetize. Chinek ko, meron palang admin. Ang pangalan, Lunglong. Ayun siguro nakahack sa akin dati. Hinak kasi yung Facebook ko dati. Ngayon, yung Lunglong na yun, bale siya ang admin. Bale page na lang ako yung dalawang account ko na yun. Kaya ang ginawa ko, sinubukan ko i-delete yung ano na yun, yung admin. Na-delete naman siya. Ang naging problema nga lang, nawala yung ano ko, yung Pards Keto TV 2.0 na page natin. Pero buhay pa siya eh. Chinecheck ko sa Facebook, lumalabas pa yung page ko eh. Problema lang, hindi ko na ma-access sa Facebook account ko. Kaya ganun na lang mga pards. Habang wala pa yung Facebook page natin na Pards Keto TV 2.0, dun ako mag-upload sa bagong ginawa kong Facebook page na Pards Keto TV 2.0 official. Kaya paki-follow naman mga pards. Support my bagong Facebook page channel. Nung Tuesday lang, di kami nakabiyahe ni tatay. Gawa ng lakas ng ulan, bumabagyo mga pards. Ngayon Thursday, ayan, sobrang init. Tirik na tirik yung araw. Sabi daw nila sa Sabado, may bagong bagyo na naman napapasok sa Luzon. Dadaan daw ng Luzon eh. Central Luzon. Kaya biyahe na tayo ngayon. Mag-ipon na tayo ng pera. Para tayo mga langgam eh. Mag-ipon tayo ng pagkain. Para pagdating ng bagyo, may kakainin tayo. Malapit lang naman tong deliver namin mga pards. Diyan lang sa may Central Avenue. Yung bago dumating ng Iglesia ni Cristo dyan sa may Commonwealth Avenue. Doon yung pagdideliveran namin. Yun mga pards, dito na yung drop-off location natin. Kanan tayo dito. Nasa may drop-off na kami mga pards. 11:08 AM. Natawagan namin. Parang busy yung cellphone. Busy yung cellphone ng drop-off location namin. First booking namin mga pards. Ang pangit. Hindi makontak yung receiver. Drop-off location. Tinawagan ko na. Tinext ko na. Hindi makontak. Parang busy o ewan yung cellphone niya. Ngayon, nagtanong ko sa may guard ng building dyan. Di rin daw nila kilala kasi nakalagay. Walang apelyido. Ngayon, kinokontak ko yung nag-book. Wala rin yung cellphone. Nakapatay din yung cellphone nung nag-book. Nag-chat ako sa chat box. Di pa sumasagot. Nakakaano na kami rito. 15 minutes na. Tumahirap eh, no? Pagka nagpapadeliver sila tapos hindi makontak yung mga yung mga contact na nakalagay dito. Yung pick up na lang, baka may alam to. Subukan natin tawagan. Pick up location. Yung pinag-pick upan namin kanina mga pards. Ito, nag-ring. Diniretso namin para mabilis may deliver. Problema. Pag-deliveran, wala. Ayun na. Hindi rin makontak. Drop off na tayo mga pards. First booking. Ayan lahat yung mga bubuhat oh. Sila sir oh. Dami nila oh. Isang karton lang yung bubuhatin oh. Dalawa. Yung pati yung mga yun. Yung pati walis. Hindi kasama yan sir. Hindi kasama yan. Ay, ano? Yeah, thank you. Kawaya ba? Yung contact namin sa drop-off location mga pards. Wala na sir, okay na. Salamat sir. Yung contact namin mga pards sa may drop-off, wala doon. Sir pala nila yon. Nasa office yun. May pinatawag sila para magbuhat. Dami nila eh. Kahit na parang galit ka, di ba? Pagka ganun yung nakakaharap mo mga tao, mga masasaya, nawawala rin yung galit mo eh. Parang ano na rin eh. Pag masasaya yung mga taong nakakasama mo, nakasalamuha mo, okay na rin. Tanggal ano na rin mga pards. Tanggal inis ba? Bumaba si tatay mga pards. Naghahanap ng ulam dyan sa milikudan namin. 80 eh. Wag na dyan, 80. Kulay 70. Hindi ka na, lipat tayo. Mahal daw mga pards yung ulam, 80. Kulay 70 order. Baka na yung 80 eh. Sita, mga ano-ano lang. Baboy lang. Time check, 11:50 AM. May nakuha na kaming pang second booking from Tandang Sora going to San Bartolome sa halagang 368. Ang layo ng pickup location ay 1.3 km. 1,000 kg to. Kapunta na kami sa may pickup location. Ulam ang hinahanap namin ni tatay. Booking ang nakita namin. Paikot-ikot kami dito eh. Wala kami mahanapan ng ulam mga pards. Hirap maghanap ng ulam pagka naka 4 wheels ka. Kaya uunahin muna namin to. Pipick upin
muna namin bago kami bumili ng ulam. Sayang din to eh, malapitan lang to mga parts. Pick up tayo mga parts, second booking. Dito sa may LMD, Industrial Gas Trending. Dito lang pick up mga parts. Ayan, mga tangke. Saan deliver niyan? Laguna? Layo? Ito pa? Laguna? Malapitan lang muna ako. Yung mga parts, pick up natin. Tangke. Ilan yan, sir? Isa lang. Isa lang. Yun lang. Yan lang yan eh. Yan lang nga. Lapit lang, San Bartolome lang. Dito highway. Okay, second booking. Na-pick up na namin. Papunta kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 3.3 kilometer. Alright, let's go. Nasa may bandang sa Uyo, Quirino Highway na tayo mga birds. Yung deliver namin, dyan lang sa may Rusi. Yung bentahan ng mga motor na Rusi. Bago dumating ng TV5. Kaya malapit lang tong drop-off location namin. Doon na rin kami bibili ng ulam. Nandun nga pala sa likod si tatay mga parts. Sinahawakan niya yung yung tangke, baka to gumulong-gulong sa loob. Marami tayong nakaka-chat mga parts noon na mga OFW. Pag uwi daw nila galing ng ibang bansa, so daw nila maging lalamog driver din para mag for goods sa Pilipinas mga parts. Nasa sa inyo naman yan mga parts eh. Kung talagang madiskarte ka, di ba? Masipag ka, matyaga ka. Siguro naman ganun ka rin, masipag ka talaga, matyaga ka kasi nasa ibang bansa ka nga, di ba? Nagtsatyaga ka nga dyan na malayo sa pamilya mo, di ba? Nagagawa mo magtyaga. Kaya pagdating siguro dito, magagawa mo rin yung magtyaga. Kaya nga nag-vlog ako para makatulong o magkaroon kayo ng idea sa pagbiyahe dito sa may Lalamove 1000 kg. Pagkatapos, 'di ba? Maano nyo, ma-estimate nyo rin, 'di ba? Pinapakita ko kayo, makita ko halimbawa 1.5, 'di ba? Tapos kumuha ka ng L300 na tagto 20,000 ang monthly niya. Siguro yung 1K pwede mong itabi para sa hulog ng sasakyan mo, 'di ba? Eh yung 1K sa 25 days, di may ano ka nun, 25,000, oh. Di panghulog mo na 'yon monthly, 'di ba? Kasi sa loob ng isang buwan, 30 days tayo eh. Sabihin mo na may coding tayo na 4 na araw, tapos yung 2 araw na natitira nun, ayun yung tinamad ka or nagpahinga ka, di ba? Mas maganda rito, ikaw mismo may-ari, ikaw din ang bibiyahe para naalagaan mo yung sakyan mo. Pagkatapos, nakakapagtabi ka ng 1,000 na panghulog mo sa may sasakyan, di ba? Pero sabi nila, yung ibang mga OFW, mag-resign na rin sa trabaho nila para mag full-time kay Lalamove. Pero mas magandang suggest ko sa inyo mga parts, kung maganda yung kita mo sa ibang bansa, eh wag mo munang iwanan. Mas maganda kumuha ka, tapos ipa-boundary mo, di ba? Para matapos mo muna yung sasakyan bago ka mag for goods talaga. Kung hulugan na sasakyan ang kukunin mo ha. Kasi mas maganda yung ganun, pinapa-boundaryan mo lang 1,000 kunwari, alimbawa na natin 1,000 ang boundary ng sasakyan. Kung sakaling magkaroon ng trouble o kulang sa panghulog mo, di ba? May pang bibigay ka sa hinuhulugan mo sa sasakyan kasi may trabaho ka sa ibang bansa, di ba? Ganyan. Mas maganda kung matapos mo muna yung loan mo bago ka talaga mag for goods sa Pilipinas, ganyan. Mas madali na yung magiging trabaho mo pagka sarili mo na yung sasakyan mga parts. Ayan, traffic na naman sa may Quirino Highway. Bandang pa Holy Cross na kami. Yun lang naman mga sinabi ko sa inyo mga parts. Suggestion ko lang yun, di ba? Kung pwede, nagawin nyo yung ganun, di ba? Mas maganda. Or kung mas maganda, kung may naipon ka na, di ba? Kumuha ka na lang ng second hand na sasakyan. Kaysa sa mag-loan ka, maghulugan ka, kung kaya mo naman bumili ng second hand. Or brand new, di ba? Mas maganda kung brand new talaga. Para talagang matagal yung sasakyan mo bago masira. Kasi madalas na tinatanong din sa akin kung ano daw model ng sasakyan na pwede kay Lalamove. Sa ngayon, di ko na masabi kung anong model kasi hindi na ako tumitingin sa may page ni Lalamove eh. Kung anong model pwede tinatanggap ni Lalamove. Ang masasabi ko lang dyan, kapag tanggap kay LTFRB yung sasakyan na kinuha mo, ibig sabihin, tanggap din kay Lalamove yun. Dahil yung LTFRB franchise, requirements ni Lalamove yun eh. Kung tanggapin ka ni Lalamove nang wala kang LTFRB, malamang mga 1 month lang yun, nahanapan ka na sa apps natin ng requirements na LTFRB. Masususpended ka rin pag wala kang naipasa. Kaya mas maganda talaga, meron kang LTFRB. Tsaka maganda na rin pagka may LTFRB ka mga parts para iwas huli sa mga gaya ng LTO, yung mga HPG, mga ganyan, o yung yung IAC ng LTFRB. Kasi pag wala kang ganun mga parts, bawal ka mag-deliver, di ba? Kumbaga, kolorum ka. Hindi ka otorisado na mag-deliver pagka wala kang franchise. Kaya kami, ginawa ko dati, kumuha muna kami ng franchise bago kami mag-apply kay Lalamove. Ganun yung ginawa ko dati. Bago ko in-apply kay Lalamove to, pinarasis ko muna yung LTFRB. Tinapos ko muna lahat-lahat. Kasi yung sasakyan, hindi sa amin nakapangalan eh. Yung dating owner niya. Kaya ginawa ko, tinransfer ko muna sa pangalan ko bago ko pinasok kay Lalamove. Ay hindi muna. Kay LTFRB muna. Nung napalitan ko na ng pangalan, pumunta ako sa LTFRB para kumuha ng prangkisa. Pagkatapos, nung nakuha ko ng PA ko, saka ko in-apply kay Lalamove para tanggapin bilang 1,000 kg. So, ayun lang muna mga parts.
pards, yung may babahagi ko sa inyo tungkol sa paglalamove 1,000 kg. Kasi wala ng traffic eh. Malapit na tayo sa may drop-off location ng mga pards. Malapit na sa drop-off eh. Ano na lang eh. Ilan na lang. Wow, ba't lumagpas na ako sa map? Nagkwento lang ako, lumagpas sa map eh. Doon pa yung Rusi mga pards eh, paglagpas ng STI. Pero sa map ko, lagpas na ako. Tignan ko muna. Hindi pala Rusi mga pards. Rastec Machine Shop pala to. Naduling na naman ako. U-turn ako, U-turn. Balik kami, lagpas na kami. Drop off tayo mga pards ng second booking. 12:21. Time check. Tura natin. Bagal pa yan ah. Bagal ah. Ang internet. Okay, picture mga pards. Salamat sir ah. Time check, saktong 1 PM. May third booking na kami. From Kaligayahan going to Gulod sa halagang 318. Ang layo ng pickup location ay 2.6 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Nasa may Carino Highway, along Forest Hill na tayo mga pards. Pickup location namin ay dyan lang sa may bago mag-LTO sa Barte mga pards. Along Carino Highway lang din to. Lagi na kami nagpipick up dito yung mga ano to malamang eh. Mga plastic bottle to mga pards. Mga walang laman na plastic bottle. Siguro, tignan ko ulit. Siguraduhin ko ba? Mamaya mali eh. Naguhula na naman tayo eh. Pero doon nakalagay yung map eh. Ayun nga, doon nga. Hindi, City Hardware eh. Hindi pala. Mali, City Hardware. Yung hardware doon, ano, yung bagong tayong hardware doon. Kala ko sa may ano. Magkatabi lang kasi yun eh. City Hardware, tsaka yung pabrika nung ano, nung mga plastic bottle. Tatawa na lang ako mga pards eh. Yung may nag-comment na sabi, pakawala daw kami nilalamove. Pakawala daw tayo nilalamove tayo. Ano tayo, aso? Ano tayo, buhaya? Pag pinakawalan, mga kagat. Hindi mga pards, siguro. Kasi nakikita nila lagi kami positive ni tatay eh. Kahit na mababa yung kita. Kala nila nangihimok kami ng tao na pumasok kayo kay Lalamove 1,000 kg. Bumili kayo ng L300 para mag-apply kayo. Ang baba na nga ng kinikita namin dito. Tapos pakawala pa kami nilalamove. Ano yun? Buti kong binabayaran kami para mag-vlog. Eh hindi naman eh. Kita mo nga magkano na yung kinikita namin dito ni tatay. Halos wala na kaming naiuwi. Diba? Sa amin lang kaya kami nagbablog. Sa amin lang kaya kami nagbablog ni tatay para sa idea lang. For entertainment. Ganon. Kaya kami bumibiyahe rito for motivation lang mga pards. Para, diba, matuto tayo maging masipag, maging matyaga, tsaka madiskarte. Kasi kung wala kang ganon sa buhay mo, diba, paano ka mabubuhay? Paano ka kikita kung hindi ka marunong magtyaga? Hindi ka marunong dumiskarte, diba? Yun lang ang amin. Kaya, laging positive, diba? Kasi pagka positive ka, mamomotivate yung katawan mo na bumiyahe, ganyan. Sisipagin ka dahil nasa motivate yung katawan mo eh. Kasi, kung negative lagi yung isip mo, wala, tatamarin ka talaga bumiyahe, di ba? Pagka negative ka sa buhay mo, dito kahit na maliit lang, basta positive ka lang, tsaga-tsaga lang, ganun lang ginagawa namin. Di ba mga parts, ganun yun. Kaya sa pagpapamilya rin, di ba? Sa mga anak nyo, ganun din. Ganun yung ituro nyo na motivation para maging masipag. Huwag nyo i-spoil din, mga anak nyo, habang lumalaki yan. Lahat ng ayaw niya, huwag nyo bibigay. Yung mga gusto lang nila, bibigay nyo. Kasi, tama ba yun, tay? Di ba? Huwag nyo i-spoil din. Lahat ng gusto, ibigay mo. Huwag lang yung mga ayaw niya, huwag mo ibigay. Baliktad. Baliktad ba yun? Baliktad. Naguluhan si tatay eh. Iniisip niya kung ano yun eh. Paano ba yun? Huwag i-spoil din, pero huwag ibibigay yung ayaw. Yung gusto lang ang ibibigay. Pwede ba yun? Parang ikaw eh. Parang ako, kita nyo, na-spoiled ako ni tatay. Gusto mo ah. Diba? Hindi ko Kala ko, mag-iiyak ka na eh. spoiled eh. Pick up tayo mga parts. Third booking. Yun yung pick up natin. WPC panel. Kasya yan tay. Papatong sa ano. Una na lang kami. Sige sir. Kita lang tayo dun sir. Sa drop off. Ito sundan niya. Yes sir. Ayan. Yung kulay gray sir. Sige. Okay. Okay, na-pick up na namin yung third booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 2.5 km. Alright, let's go. Saan na yung may-ari tay? Yung ano? Bilis eh. Ang bilis. Sabi sa amin dun sa may pick-up location. Nandun yung may-ari ng items eh. Nakakotse sila ng kulay gray. Bilis Sabi, eh, nawala na. convoy tayo, sundan mo kami ah. Iniwan kami. Bilis eh. Mataw. Hindi, may map naman tayo eh. At iwanan na tayo, makakarating naman tayo doon. Ayun yung mga kasabihan na ano, mauna ka, sundan mo ko. Ayun, sa unahan. Nakikita pa natin. Tignan mo, baka mawala eh. Malapitan muna tayo mga pards. Ay, ito pala yung pinapanooran namin ni tatay ng sine. Di ba dyan tayo nanonood tayo? Itong Pure Gold dating D-Square. Lala na naman ni tatay yung mga nagdaan, mga ano, Fernando po Jr. Diyan kami nanonood mga pards.
Ayun, wala na. Wala na. Discarding malapitan muna tayo mga pards. Ganito lang pagka malapitan. Kaso pagka matumal talaga, may hintay tayong mangyayari. Siyempre, dahil nga malapitan lang yung pinipili natin na booking, maghihintay ka talaga may lumabas na malapit lang mga pards, yung malapitan. Yung mga lumalabas malayuan, kaso bukas kasi may malayuan kaming biyahe along Cavite area. Pag-deliver namin. Regular client namin. Nag-chat sa akin kanina. Papadeliver daw siya bukas ng umaga. Kaya nagbabanjing-banjing na kami muna ni tatay sa biyahe ngayon. Bukas na kami lalayo. Kaya banjing-banjing lang. Ganito pagka malapitan, syempre, pag natapos mo na, mag-aabang ka ng kasunod. Hanggat walang lumalabas na malapit, di ba? Tsatsagain mo na maghintay. Dito na tayo mga pards sa may bandang Novaliches Bayan. Nova proper to, yung lugar. Pero ito na yung pinakabayan ng Novaliches. Kuting ko yung 360 Ito sa harapan natin Sa kaliwa, yan, Nova Mall yan. Sa kanan, yan, 360 natin. Paikutin natin. Sogo yan. Pag hinarap mo yung camera natin dyan, Novaliches, stoplight dyan, crossing. Pag kumaliwa ka, Carino Highway. Pag kumanang ka, Susano Drive. Pag dumiretso ka, General Luis. Stoplight dyan, crossing to ng Novaliches Bayan. Sa mga hindi familiar dito, ito ang Novaliches Bayan. Para sa kaalaman nyo lang. Narapat tayo mga pards. Third booking. Salamat sir Meron tayong tip mga pards. 500 binayad sa atin ni sir. 318 yung booking natin mga pards. Sa booking na yun mga pards, meron tayong tip na 180. Bigyan tayo ng 180 na tip. Abang ulit mga pards ng pang-apat na booking. Kapag biyahe kilala mo, pwede solo driver ka lang mga pards kahit wala kang pahinante. Kaya mas maganda may kasama ka, may pahinante ka para may kausap ka. Ba mamaya, pag mag-isa ka lang, kinakausap mo na mag-isa yung sarili mo Time check tayo mga pards. 1:47 PM. May pang-apat na booking na kami. From Santa Monica going to North Caloocan sa halagang 494. Ang layo ng pickup location ay 1.2 kilometer. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Sa may pickup location na tayo mga pards. Pang-apat na booking natin. Sir, yung rep kaya muna unahin natin para may tali natin dyan. Hindi, gigilid lang natin yung... Gigilid lang? Diskartehan nyo na sir. Ito ginagamit, araw-araw. Yes sir. Maluwag. Picture tayo mga pards. Picture. Sige. Okay, yung pang-apat na booking na pick up na namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 9.1 kilometer. Alright, let's go! Tayo mga pards sa may tapat ng Amparo Village, Baya, Quirino Highway. Time check tayo, 2:36 PM. Alam nyo mga pards, ang aangas na ng mga taga rito. Tignan nyo, meron na silang MRT. Makapadali na yung mga biyahe nila. Walang ganyan sa amin sa may bandang San Bartolome, Novaliches. Pero alam nyo kung ano meron sa amin? Mas maangas mga pards. Subway train na yung ginagawa sa amin. Pineflex ko Kala mo may-ari ng subway. Ganun din naman, magbabayad din naman tayo pagka sumakay tayo. Pero at least, makapabilis yung natin, mapupuntahan natin. Kasi hindi na tayo traffic sa may Carino Highway Laging matraffic dyan sa amin lalo na yung palabas ng Mindanao Avenue. Naku, pag inaabot ka dyan, magtatagal talaga kayo ng mahal mo. Aabutin kayo ng 3 oras dyan. Kaya pagka may mahal ka, daan mo sa Carino Highway. Tsak, tatagal talaga kayo mga pards. Hindi mo na kaya kayo bro. Ano tayo sa may drop-off location. Bale, time check tayo. Saktong alas 3 mga pards na drop na namin to. Nagpadagdag ng extra booking si sir mga pards. Yung mga Durabox na dala-dala namin. Binarap namin, di ba? Sabi niya, maglilipat daw sila ng bahay. Ngayon, naiwan pa daw ibang gamit nila dito sa may Tungko. Nasa may Tungko kami ngayon. Mga 5 kilometer lang naman yung layo mula ron sa may pinag-drop-offan namin. Lipat bahay kasi yung mga pards Okay na mga pards. Tapos na yung namin. Pang-apat na booking yun Nagpadagdag kasi si sir. Bali, lipat gamit yun Bali, natapos na namin mga pards. Anong oras na ba? Bali, nagdagdag ng hakot, mga abubot nila na gamit sa kabilang bahay. 4:52 ng hapon mga pards. Ang booking kasi ni sir ay 494 yung booking niya. Para Santa Monica, papunta ng Caloocan North sa may Malaria. Ang binayad sa amin mga pards ay, ito pakita ko na yung binayad sa amin, 2,200 mga pards. Buti mabait yung namin, yung napag-pickupan yung pinag-deliveran. Pero siya rin na pick up sa kanyang gamit kasi yun. Mabait mga pards. Ginawa niya, sabi niya, tinanong niya kasi ako
video kung meron kami pabalik. Sabi ko wala na sir eh, mag-aabang pa kami ng booking. Sabi niya parang di ka na mag-abang, gawin natin, may gamit pa raw sila dun sa may bandang tungko. Para may booking ka na, hindi ka na maghahanap ng pabalik, sabi niya. Kuhanin natin yung gamit sa may tungko, malapit lang naman, sabi niya. May mga naiwan pa akong gamit doon, pick upin na natin, ako nang bahala sa inyo, sabi. Mabait naman si sir, makwento pa nga, makwela pa nga eh. Marami siyang mga baon na mga kakaibang istorya. Ayaw ni sir magpa-video yung pick up namin. Tapos di ko na rin binidyoan doon para for private na rin nila. Ayun nga, binigyan tayo ni sir na 2,200. 455 na. Uwi na kami ni tatay. Hindi na kami maghanap ng booking. Okay na to. Maganda na to nakuha namin. Bukas naman kasi meron kaming around Cavite i-deliver bukas. Regular client namin. Dahil pauwi na kami mga parts ni tatay, mag-income reveal tayo. Magkwentahan tayo ng kinita namin ngayon. Bale naka-apat na booking kami sa maghapon. At ang kinita namin ay 1,294 mga parts. Bale ano na yan? Nasa 1,300 na yan. Sabihin natin 1,300 na mga parts. Dumilim. Teka lang. Yon. Nasa ilalim tayo ng station ng MRT kaya dumilim. Tapos nakakuha kami ng tip mga parts kanina, 200 pesos yung tatlong booking. Ngayon pang-apat, nakakuha kami ng 1,500 na tip. Pag inad natin yon 200 tsaka 1,500, 1,700. 1,700 i-add natin sa 1,300 na kinita namin, 3,000 mga parts. Pagkatapos, bawasan natin ng diesel mga parts, 800. Dapat ang estimate ko lang mga 500 lang kasi malapitan lang yung booking namin. Kasi kahapon, nag-service ako ng mga estudyante, varsity, mga parts malapitan. Ang kinain nun ay 300 na diesel. Hindi ako nagkarga kahapon eh. Kaya kulang yung diesel namin ni tatay, kulang. Ngayon, i-add ko ngayon yun. Ngayon ko ibabawas na lang yun sa kita namin ngayon. Yung 300 kahapon na diesel. Dito ko na ikakaltas mga parts sa kinita namin ngayon. Bali, 800 yun. Tapos bawasan pa natin ng 200 na pangkain. Bali, 1,000. Yung diesel, 800. Yung pangkain, 200. Bali, 1,000. 3,000 yung kinita namin mga parts ngayon. Bawas natin sa 3,000 yung 1,000. Equals, matitira sa amin ay 2,000 mga parts. Ayun yung kinita namin ngayon na malinis. Sa apat na booking na biyahe namin, malapitan lang. Aga po, pwede pa nga bumiyahe. Kaso bukas naman, may biyahe pa kami ng maaga bukas eh. Kailangan ma-pick up namin alas 9 yun eh. Kaya ayun lang mga parts, naka 2,000 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pang-diesel, saka yung commission nilalamove. Kita-kita na lang ulit tayo bukas mga parts sa biyahe namin. Iba-vlog ko rin yun. Regular client namin. Pero hindi ko papakita, bawal eh. Private yun. Ayaw ipa-vlog ng client namin yun. Ayun lang mga parts. Kita-kita na lang ulit tayo sa susunod ko pa mga video. Maraming salamat.